Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na muli po ay excited po ba na sumamba sa ating Panginoon sa umagang ito? Okay, purihin po ang Panginoon. So bago po tayo magsimula sa pagsamba sa ating Panginoon na buhay, tayo po muna ay pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa Awit chapter 8 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Pinupuri ka ng mga bata at bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin ay iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Ang tupa at ang kawan, pati na ang mga mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Diyos, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Sige po, tayo'y manalangin. O purihin ka po, Panginoon, na dakila sa lahat, makapangyarihan na Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Nilikha ang langit, ang lupa, at lahat ng narito sa buong mundo. Kaya patuloy ka, Panginoon, nakaluklok dyan sa iyong trono sa langit, magpawalang hanggan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Alpha at ang Omega. Ikaw ang simula at ang wakas. Lord, ikaw lang po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng pagpupuri, lahat ng pagluwalhati at lahat ng pagsamba, Panginoon, ng lahat mong nilikha, O Diyos. Kaya sa umagang ito, nais ka naming sambahin, purihin at pasalamatan sa lahat ng iyong kadakilaan, sa lahat ng iyong kapangyarihan na aming nararanasan sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ang iyong pagsam at pagkilos, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos, Lord God, na patuloy na kumakalinga sa iyong mga anak. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na nag-iingat at nagbibigay ng aming pangailangan. Kaya kami ay patuloy nakakapaglingkod sa iyo at nakakapagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, nawa, maging karapat-dapat po kami sa aming pagsamba. Paging dapatin mo po ang aming puso, ang aming mga buhay, ng aming pagsamba, Ama, ay maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Hayaan mo po, Panginoon, ang aming gagawing ito, O Diyos, ay maging kaluguran sa iyo. Kaya amang banal, nawa ang aming buong buhay, ang aming lakas, ang aming pag-iisip sa umagang ito, Lord God, ay mag-focus sa iyo lamang na ikaw po ang aming masamba sa Espiritu at katotohanan, Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong paglilinis ng aming mga buhay. Kaya kami ngayon ay malayang makapagsamba sa iyo. Malaya, Panginoon, Lord God, makaawit at makapagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ikaw po ang manguna at magbigay sa amin ng karunungan, higit sa lahat sa iyong mensahero na magpapahayag ng iyong mga salita. Ang iyong karunungan ay patuloy niyang taglayin, O God, at patuloy ang kapangyarihan, O Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon, O God, ay talagang manguna at magrema ito sa aming mga buhay, Ama. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming gawain na ito, ang aming pagsamba. Ikaw po, Panginoon, O Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan, ng kapayapaan, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na magtulak sa amin para ikaw ay paglingkuran namin, Ama. Salamat po sa iyo ng marami sa umagang ito. Salamat, Lord, sa buhay at kalakasan na mayroon kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong paglilinis sa amin, Panginoon, upang malaya ka naming maranasan. Maging sa umagang ito, at dinideclare po namin ang iyong katagumpayan, Panginoon, sa aming pagsamba, O Diyos. Lord, hindi mo po hayaan na makagawa ang kaaway, makadistract sa aming mga buhay, maging sa aming pakikinig na iyong mga salita.
Panginoon o Diyos, kundi Lord, mangusap ito at magrema ang mga salita mong ito sa aming mga buhay, Ama. Maging kalakasan, maging pag-asa at katatagan ng aming pananampalataya upang patuloy kami makalakad ng matuwid at makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, O God. Patuloy ka namin itinataas, pinupuri ka namin, sinasamba namin at niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Yan, kanina nagtatanong si Ate Meang kung excited na ba tayong sumamba. Tignan ko nga yung energy ng ating excitement. Pakisabi nga po, whoo! Yeah! Yan, may energy na nga. Kanina kasi walang masyadong sumagot parang hindi pa na-level up ang energy. Okay, pawitan po natin ang ating Panginoon ng buong kalakasan, buong kaluluwa at buong buhay. Purihin ka, O Yahweh, at ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-umapaw sa piling mo, ang kagalakan ng puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. O purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-umapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-umapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-umapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Sumigaw, sa galak, yeah!
ka. Napapuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon. Ito ay ating kalakasan sa kada linggong darating. Amen? Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Lord. Tunay na dakila ka. Sa ating paglilingkod, real talk, hindi madali. Pero yung joy, yung kapayapaan na ibinibigay ng Lord sa atin, immeasurable. Hindi kayang bayaran ng kahit na anumang salapi. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang ganasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko.
lubusang angkinin ang buhay na laan para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Minsan pa, i-offer natin sa ating Lord ang ating buhay. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha
dakila ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinugod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Madali kang manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinugod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Madali kang manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinugod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Madali kang manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri
pupuri, Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, Panginoon, Ikaw po pinupuri namin, pinasasalamatan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinibigay mo upang kayo ay aming paglingkuran. Lord, You have done your part, Panginoon. Namatay ka sa krus para sa amin. Tulungan mo po kaming mga anak mo. Send fire in our hearts upang patuloy ka naming paglingkuran, Panginoon, ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan, Panginoon. Help us, O Lord God, to commit ourselves into serving You, Panginoon. Sa lahat ng ministry na mayroon kami, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kalakasan sa amin, kayo po ang magbigay ng talento sa amin, kayo po ang magbigay ng karunungan sa amin, Panginoon, upang patuloy ka naming mapaglingkuran, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Everybody say Amen! Tayo po'y manalangin. Kagaya ng aming inawit, Panginoon, Ikaw ang Diyos na siyang nararapat na maluwalhati at mataas sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na dapat maluwalhati at mataas sa bayang ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na siyang nagtumutugon at nagbibigay sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagpabaya sa amin. Ikaw ang Diyos na palaging handang umalalay sa amin. Ikaw ang Diyos na nag-iingat. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Ikaw ang Diyos na sumasama at tumutugon sa aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na nagdaan sa aming buhay, kung saan nakita namin ang iyong kabutihan, O Diyos, ang iyong pagsama at pagkalinga sa bawat sa amin. Salamat, Lord, sa buhay at sa kalakasan na meron kami, sa pag-iingat mo sa aming mga paglalakbay, sa pagsama mo po, Panginoon, sa isang taon na nagdaan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa buhay, Panginoon, na mga kapatid po namin na narito ngayong umaga. At taglay ang puso ng pasasalamat. Andito kami, Lord, sa inyong harapan sa umagang ito. Aming na-acknowledge, Panginoon, na kung wala ka, wala rin kami dito, Panginoon. At hayaan po, Panginoon, sa sandaling ito, ibalik namin sa inyo ang lahat ng pasasalamat. We're singing hallelujah because you deserve all the praises, Lord God, and you deserve all the worship that we can give. Ano ba ito, Panginoon, sa iyong kabutihan na nararanasan namin, O Diyos, sa aming mabuhay? Hayaan mo, O Diyos, sa umagang ito, dalangin ang aming mga puso, Panginoon, na kung paanong kami ay yung tinugunan sa aming mga kahilingan, sa aming mga panalangin. Gayon, Panginoon, ang dalangin din po namin na patuloy na pagsama at pag-uumapaw na iyong biyaya sa bawat pagkakataon na kami ay, Panginoon, ay makikipagniig po sa inyo. Hiling po namin, O Diyos, ang pagpapalam mo sa buhay ng aking mga kapatid na narito ngayong umaga. Sila, O Diyos, na nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy nilang maranasan ang iyong kabutihan sa paglagi pa, Panginoon, ng kanilang mga buhay. At hayaan po, Panginoon, bilang isang iglesia, luwalhatiin ka namin at itaas ang inyong kapurihan sa umagang ito. Sa inyo po lahat na mataas sa pagsamba, ito po'y dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus, sa lahat magsabi ng Amen and Amen. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, kanya kayong kahabagan at subaybayan. Lingapin nawa kayo ni Yahweh at bigyan ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Because our God deserves all the praises, no? At sa sandaling ito ho, kung kayo naman ay may nais na ibalik na pasasalamat sa Panginoon, Lord, thank you sa buong isang linggo. Thank you sa iyong pagsama. Salamat sa kabutihan mo sa aking buhay na aking naranasan sa nagdaang linggo. Akin pong inaayahan kayo na pumunta dito po sa unahan. Ano? And let's give back the glory that He deserves, the praises that we can give to Him sa umagang ito. Amen. Purihin po ang Panginoon. Naalala ko tuloy nung ako bata pa. Parang yan yung picture natin, Ate Lendun, no? Oo. Nung ganyan din kami kakukulit, sabi niyo yan, ha? Kahit paluin ng nanay, ha?
Hindi ako magtatampo, ha? Yan. So, praise God kasi nakakatuwa no, na yung mga awitin na ating napapakinggan ay kahit nung panahon pa namin ay inaawit no, ng mga bata ngayon. At it brings back kung ano yung mga basic values na meron tayo sa ating buhay, lalo sa ating buhay Kristiyano. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa inyong mga kapatid. Parang hindi good ang inyong morning lagi. Isa pa, good morning mga kapatid. Yan! Sabi natin lang kanina, sabi sumigaw sa galak. Pero bang sigaw na, good morning, gano'n, di ba? Dapat tayo, lagi tayo ay, we are so blessed in every day of our lives, kaya tayo dapat ay laging nasa pagkilos na ating Panginoon na ating nararanasan. For the past Sundays ay ating pong pinag-aaralan, and we are discussing, our pastors are discussing to us all about missions, because we are celebrating yung tinatawag natin na Mission Month, kung saan dinidiscuss sa atin yung ating mga kahalagahan ng pag-abot no, sa ibang mga tao para sa ating Panginoon. And I assume that by this time, nagkakaroon tayo dapat ng burden to reach out to all those people who are in need of the good news of salvation. So, ngayong umaga, ang magiging tanong natin ay ito. Next. Yan. Paano tayo pupunta ngayon doon sa tinatawag natin na The Great Commission? No, ang tema natin na pinag-aaralan is all about missions. So, this Sunday ay i-wrap up natin yung mga lessons natin na meron tayo sa nagdaang mga Sundays. No, tinuro sa atin ng Pastor Larry, ng Pastor Deson, at ng Pastor Joseph last Sunday, yung mga tagubilin kung bakit tayo kailangan mapasama dito sa missions. Because in our theme verse ngayong umaga, sabi sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20, makikita ho natin ito kasi yung bilin ni Jesus sa atin. Okay? Basahin nga natin na sabay-sabay in English version, 1, 2, and 3. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Tayo po ay dumuko tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, thank you for giving us your word this morning. Thank you, Lord, dahil sa paalaala mo, ikaw ay lagi nariyaan, Panginoon, sa amin, even unto the end of age. Kaya naman po, Panginoon, sa aming pag-unawa at pakikinig, ikaw po magbukas sa aming mga puso't isipan upang ito ay matanim sa aming buhay, magtulak, Panginoon, sa amin upang kumilos, at ikaw, Panginoon, ang aming maipamanita sa aming mga buhay. Salamat ng marami. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong binasa is entitled The Great Commission. No? Yan, The Great Commission. Yan. Pagka narinig nyo kasi yung commission, minsan kasi pag narinig ko yung word ng commission, parang yung kinita no? Magkano commission ko dyan? Ha? Magkano na akin dyan? Na mga rumaraket ata yung mga nasa isip commission pero ngayon mga hindi kayo raraket. Titingnan natin. Ano ibig sabihin nitong commission na ito? It is known as, yung sa Tagalog, ito ay ang termino is dakilang tagubilin. Habilin. Ito yung huling-huling words ni Jesus bago siya bumalik sa langit. Now, since we are studying all about missions, at ano ang tanong, ano na ba narating ng church? Mula nung si Jesus, habang sinasabi niya kasi ito, paakyat siya sa langit nung time na yun No, he's in front of those mga alagad na huling nakita siya ng muling pagkabuhay. And it took more than 2,000 years itong mga salitang ito. More than 2,000 years na ho ang salitang yan. Ang tanong, ano status ng church? Ano ang ginagawa? Asan na tayo? After 2,000 years. Ngayon, 2023 na. Ano na kaya ang kalagayan ng iglesia? In the report ng United Nations for 2023, tingnan ho natin, umabot na ang populasyon ng mundo saan? Sa 8 billion people. For 2023, pumalo na tayo sa 8 billion. Gaano karami yun?
Last year, nasa 7 point something billion lang. But this year, we started to populate the earth. There are already 8 billion na katao na meron sa mundo. Try to imagine, no? Ang dami ng tao na nabubuhay ngayon. Sa statistics na yan, mula doon sa utos ni Lord noong more than 2,000 years ago, hanggang sa panahon natin na 8 billion na ang katao, ano na status ng church? Tingnan natin yung ilang mga missions report. Sabi rito, out of dun sa 8 billion na yon, sabi dito, tingnan nyo, 3.14 billion people, yung tinatawag natin na unreached people. Ano yung unreached, Kuya Ferds? Unreached, they never heard the name of Jesus. Grabe, no? Mahigit, almost papunta na sa kalahati nung 8 billion na katao, never nilang narinig. Sino ba yan Jesus na yan? And of course, they never heard about Jesus. They never heard about forgiveness of sins at kung ano pa mga kailangan natin sa buhay na ito na meron pa ng Diyos. Majority of these people ay, mamaya makikita natin saan nandun itong mga tao na to. We're talking here of billions, billion, hindi milyon, billion. 764 million people are considered unevangelized. Maliit na populasyon lamang ang Kristiyano. But their chance of hearing the gospel is very small. Maliit lang. Imagine nyo, no? 3.8 billion minus 3.14 billion, 764 million people yung nagsabing mga Kristiyano. No, Kristiyano. Pero sabi doon, maliit pa rin yung chance na nila na makarinig ng mabuting balita. And then, ano sabi? Yung lahat, yung majority, 90% nitong 3.14 billion people, may exam tayo mamaya ha, may exam ha. Tandaan nyo lahat. Ay nakatira sila doon sa tinatawag natin na 1040 window. Ano yung ibig sabihin ng Kuya Ferds? Yung 1040 window na yan ay ginamit na termino ng mga missionaries para hanapin saang parte ng mundo pinakamarami yung lugar na hindi pa nakakarinig at nakakaalam ng patungkol kay Kristo. Ito yon. Sa mapa, yung mula dito sa east ng Africa hanggang sa may lugar ng Pilipinas, dito nakatira ang mahigit na 2/3 ng world's population. Hindi kasama ang Europa, konti lang pala tao sa Europe, Russia, sa Amerika, dito sa part na to. Malit na bagay. Pero majority of those billions of people na hindi pa nakakarinig or hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus ay nakatira dito sa mga lugar na ito. Mula sa mula sa kontinente ng Africa, itong mga common na world religions na meron. Ateista, animist, sumasamba sa mga hayop, Muslim, Middle East, Hindu. India has population of 1.2 billion ata ang India ngayon. At Buddhism. No, kasama na dyan yung mga nasa palibot ng bansa natin. Mga kapatid, ito yung statistics. No? Ito yung itsura at kalagayan ng mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Okay, first, ano ginagawa ng church dyan sa mga lugar na yan? Okay. We have 75 or almost 76 na mga missionaries ang pumupunta saan? Doon sa rich world. Ano yung rich world? Ito yung mga madaling puntahan. Ang tinutukoy kanina, unreached ha, unreached. Majority pala pag sinabi, halimbawa, nag-mission si Rhea sa Thailand. For example, sa Thailand. Sabihin, madaling puntahan. No? Ngayon, yung 23% lang doon, 23.7 ng mga missionaries, they work with the unevangelized. Narating nga, pero hindi pa na-evangelize. Imagine, pakunti na pakunti. O ngayon, doon, balik tayo sa 3 billion na katao. Ilang porsyento ng missionary ang napunta doon? Sad to say, 0.37 lang go to those who have never heard the name of Jesus. Parang naisip ko, ang kabinin-bilinan ni Jesus bago siya umakyat sa langit, go into all the world and preach the gospel. And yet, at this point in time, 0.37 lang ng mga missionary, hindi naman Kristiyano, ng mga missionary ang pumupunta sa mga taong iyan. They never heard the name of Jesus. Kaya ano epekto?
dito sa Benito, kahit na yung mga evangelical Christians, halos 70% hindi nila alam na billions pa ang unreached individuals in the world. Kung ngayon nyo lang ito narinig yung umaga, taas nyo kamay nyo. Diba? Okay, sabihin, narinig nyo na pala ito dati. Narinig nyo pala, ha? Ano ginagawa nyo? Diba? Imagine, punta sa church, aral tayo ng aral ng patungkol sa salita ng Diyos, pag-aralan natin tungkol kay Jesus, sa pagmamahal ng Jesus, but still, 30% lang ng mga Kristiyano sa mga iglesia ngayon ang nakakaalam nitong sitwasyon na to. Aba, malaki ata problema natin na church at this time. How many missionaries per religion ang nakaantabay? Isang missionary saan? Sa bawat 60,000 na nasa tribu. Imagine nyo naman, kawawa na maitsura ng mga missionary na yun. Ano maitsura na nun? Siguro kumakain na lang ng ano yun, ng kung ano man. There's one missionary for 71 unreligious. One missionary for every 179 na Hindu. 79,000 Hindus. One missionary every 260,000 na Buddhista. One missionary per every 405,000 Muslims. Diba? Tapos tayo mga Kristiyano, andito lang kami sa church. No? We enjoy worshiping God, we enjoy going, we enjoy in the ministry, being in the ministry, but this is the reality, mga kapatid. A very small fraction of those Christians are reaching out to the 3 billion people. Kaya, itong pinaka-summary, masakit man sabihin, ito, basahin nyo sabay-sabay. Over 70,000 people die every day in the unreached world. Halos maiyak at paturog ang loob ko nang nabasa ko to. 70,000, sabi ko sa misis ko, ano yun? Parang dinidrain ang tao papunta impyerno. Because no one told them about Jesus. Ano ginagawa natin? 2,000 years have passed. Yung utos na yun ni Jesus sa lahat ng kanyang mga tagasunod, parang nalilimutan ng maraming Kristiyano. So, we can see from these statistics, kaya gusto kong bigyan ito ng pansin sa bawat sa atin. No? Sabi nito, hinati yung summary. Medyo mathematics tayo ngayon. No? Almost 30% never heard about Jesus. 33% are Christian. Nagsabing Christian, pero halo-halo pa yan. Yung Christian dyan, may Iglesia ni Cristo, may Mormons, may Jehovah's Witness, at ano pa yan, iba-iba sa ngayon ng Kristyanismo. At 38%, ito yung wala silang access sa gospel, but has chosen not to follow Jesus. No? Ito yung mga kasama natin, maaaring katrabaho ninyo, classmate ninyo, na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Napansin niyo, halos 1/3 ng buong mundo ang populasyon na meron tayo. Kung titignan natin itong mga numbers na ito, sabi ko, every day, 70,000 people die without Jesus. Dapat magdulot ito ng kurot sa puso ninyo. Puso ng bawat Kristiyano. Being member of Caridad Unida Christian Church, of being a member of Unida Church, we have what we call yung tinatawag natin na vision natin. Okay, sabay-sabay nga natin basahin ang vision. Baka kasi hindi nyo alam ho. Dahil dapat tinanong ko ito kay Pastor Larry, ano ba yung vision nitong church na to? Kasi simba ko ng simba dito for how many years na. Hindi ko alam kung ano pala yung pangitain na target nitong church na to. Sige nga ako, sabay-sabay natin basahin. A serving and caring church, faithfully proclaiming Jesus Christ as Lord and Savior and commissioning every believer to make disciples of all nations. Sa Tagalog, isang naglilingkod at nagmamalasakit na iglesia na matapat na nagpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon at tagapagligtas at nagsusugo sa bawat pananampalataya na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. That is our vision. Yun yung tinatanaw natin. Yun yung tinitingnan natin in the future. Sa generation ng mga kanta dito kanina, ito dapat ang kanilang tinitingnan.
Sa generation ng mga na before sa atin, ito dapat ang kanilang tinitingnan. Mula nung natatag tayo 1927, dahil din sa missions, no, tayo ay nagpapatuloy. And we should be reminded of our vision every time na tayo ay pupunta sa church. Ngayon, kung ito ang vision ng church, Kuya First, anong mission natin? No, anong mission natin? Alam mo ba ninyo yung mission natin? Kung kayo ay may mga cellphone or may mga ballpen, pakikopya po ito, ha? Ayan, pakikopya. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pwede yung picturean or pwede ho ninyong isulat. Sige po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kasi dapat malinaw to sa atin. Ano ho? Ano mission natin sa church? Yan. Yan. So, kopyahin ninyo. Kasi mamaya, paglabas, may exam sa mga usher, ha? Hindi uuwi at mananangalian pag hindi sa ulado ang misyon ng church. Joke lang. No. Pero, ganito kahalaga. Ano yung mission natin? Sabay-sabay ito. Glorify God by equipping the church, enriching and serving people with the love of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. Ito pala yung mission. Kuya First, ngayon ko lang narinig yan. Dapat alam natin. Dapat itong mission na church natin, nakasulat ho ito kasi sa green book natin. Ito yung parang pinakasaligang batas natin sa UNIDA, sa manual ng mga manggagawa. Ito yung nasa unang-unang at pangalawang page na meron sila. At dapat alam ng bawat sa atin na narito ngayong umaga, ano yung vision ko, ano yung mission ko, why I am a member of Caridad UNIDA Christian Church. Sabi ito, anong mission? Balwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa iglesia ng kakayahang abutin at paglingkuran ang lahat ng tao. Take note ha, lahat ng tao sa pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naunawaan ho natin, ano ho, ayan ha, kagaya na sabi ko kanina, dapat ito masaulo natin. Ni-imagine ko nga, sabi ko, sa bilis ng pagsipa ng populasyon at pagdami ng namamatay, gaano kaya kabilis at kasigla ang church sa mandate niya, sa mandate na meron siya. Problema, minsan nakakalimutan ng church. Habang tayo ay nakaupo dito, habang tayo ay nakikinig sa task, we have to be reminded of our mission. Kailangan itong maunawaan ng bawat isa sa atin. Every time na marinig natin ang word na missions, nung bata pa kasi ako, naririnig ko yung word na missions. Kung pamilyar sumakin nakikinig ng DCAS, meron doon programa, ang pangalan ay New Tribes Mission, yung NTM. Nanay ko kasi nagsusupport doon. Kaya nung bata pa ako, nakaka-receive ako nakaka-receive kami ng mga newsletter. Nakikita ko doon yung mga missionary na nagpupunta sa mga tribu nung sa Ifugao, yung mga namumugot ng ulo, yung mga mangyan sa Mindoro na takot sa ketchup, akala nila kasi dugo may dala kasi mga dilata, tapos yung mga Waray sa Bisaya, yung talagang mga unreached people ng Pilipinas. Nagulat ako, ganun pala karami tribo sa Pilipinas. At tapos ko, ang tatapang nitong mga taong ito na to go in the mission field. At talagang magre-ready sila sa Manila, sa syudad, tapos pupunta talaga sila doon. Nung time na naging kabataan kami, naglolokohan kami nila Pastor Larry. Sabi namin, malay mo, after nito, tawagin ka ng Diyos para magpastor o kaya maging missionary. Sabi ko, Pastor Larry, hindi ko malimutan yung term na yun. Sabi ko, Pastor Larry, baka tinatawag ka ng Lord mag-mission sa Zimbabwe. Kakakuha mo sa Zimbabwe. O kaya doon sa Chad, yung mga bansang hindi kilala, sa Sudan. Ganon. At kailangan pala na makarinig itong mga taong ito. Kantsawa namin ng mga kabataan, sabi din ni Kuya Kirby sa akin, wag na, pag-missionan mo ako sa US, o kaya sa UK, o kaya sa Canada, o kaya sa Europe. No, yun, gusto puntahan ng maraming mga tao Walang nagnanais na pumunta doon sa mga lugar na never heard, o wala pang mga pagkakilala sa Panginoon. Akala ko doon dati, ang tawag ko doon, mga uncivilized people, yung mga nasa kabundukan. At kapag napapakinggan natin yung mga bagay na to,
ang termino natin, missions or mission trips. May pagkakataon naman na tinatawag tayong medical mission trips. Pagka halimbawa may mga disaster or kalamidad, naalala ko ang aking misis ay pumunta ng Bicol at nag-offer ng kanyang services sa mga lugar na yon. Sabi niya, ang layo. Tatawid ka pa ng ilog, padlaylay lang lalakarin mo, nakakaawa. Sabi niya, makita mo yung mga tao sa lugar na yon. Merong mga doktor, dentista na pupunta kapag sa lugar na yon, and they serve the people na naandoon. Pero gusto ko maunawahan ng bawat isa sa atin no? Hindi to limitado lang sa mga ganoong klaseng gawain. Bakit ba may church? Bakit may ministry? Bakit kayo may cell group? Para saan yan? Ano ang goal? Babalik ulit tayo sa mission natin. We have to glorify God by equipping the church in reaching and serving the people. Kung tayo ay disciples, nabubuhay tayo sa araw-araw, pinapakita natin sa ating mga palibot natin yung gospel. Kailangan matuto sila. Kailangan maipon natin sila bilang pamilya sa mga small groups na meron tayo. Kailangan mamuhay din sila bilang tagasunod ni Jesus at eventually maging disciple din yung dinidisciple ninyo sa ngayon. Araw-araw ng buhay, hindi lang to tuwing Sunday. Naunawaan ho natin. Yun ang target ha. Malinaw sa atin. Okay. So, let's continue. 2,000 years ago, ang misyon ay sinabi ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Sa mga tagasunod doon ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Ano yun? Etong babasahin natin ngayong umaga. Paki-next, Ate Rhea. Ayaw mag-next. Okay. I want us to read this passage personally. Ayan. Nawala. Ayan. It's written in Matthew chapter 28 verses 18 to 20. It's entitled The Great Commission. Ang dakilang tawag para sa atin. Okay? So, basahin natin ito ngayon individually. Ngayon naintindihan na natin bakit saan at para saan ang mission. I want you to read it personally as if Jesus is talking to you right now. Okay, next. Ate Rhea, ayaw mag-next. Okay, 1, 2, and 3. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Jesus did not talk only about this matter sa kanyang mga alagad na naroon. Ang sabi ng Biblia, tansya, around mga 500 na followers ni Jesus, ang nakarinig nito nung siya ay bago umakyat sa langit. But this message of the Lord Jesus ay umaabot hanggang sa henerasyon po natin. Yun pa rin, hindi nagbabago yan. Mula noon hanggang ngayon, yan pa rin ang task na meron ang bawat isang Kristiyano na narito ngayong umaga. Nilagyan ko ng underline. Ano yung target? Gawin silang mga tagasunod ko. Sapat ba na born again at nakakilala lang yung mga tao? Hindi. Kasi kung ganun din lang ang sukatan, ang dami ko nung nakakilala. Pinag-pray, tumanggap sa Panginoon, umiiyak-iyak pa nga Pero hindi naging tagasunod ni Jesus. After na sometime, bumalik din na sa dating buhay. Pero hindi, ang pinag-uusapan dito, ang target, gawin silang tagasunod. Ibig sabihin yung ginagawa mo, dapat ganun na rin ang level ng ginagawa nila. Kung tayo ay tinatawag na alagad, wherever we are, pwede sa school, sa bahay, or sa trabaho, iisa pa rin ang misyon na meron tayo. Both local and global disciple making sa lahat ng lahi na pinag-uusapan natin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, it is a must. Kasi pagkailangan ito kumalat sa buong mundo bago siya muling bumalik. So, hanggat merong mga Kristiyano pala at may mga iglesia na hindi sineseryoso ang misyon na ito, hindi mangyayari yung bagay na iyon. Sabi to, tulungan ang lahat ng tao, mga Christians, pati mga hindi Christians, na mas makilala nila
si Jesus. Magtiwala kay Jesus at sumunod kay Jesus. Yun yung definition ng tinatawag natin na disciple making. Ano yung disciple making ulit yung first? Tulungan ang lahat ng tao mas makilala si Jesus, magtiwala kay Jesus at sumunod kay Jesus. Ngayon, ikaw bilang disciple, anong ibig sabihin nito? Sumusunod kay Jesus, binabago ni Jesus at ibinigay ang buhay sa misyon ni Jesus. O ano, kaya pa? Kaya po ba natin? Ayan na, wala na nagsalita. So, kanina, signasak na natin eh. Ngayon, ito pala yung task. Parang ang bigat, ano? Kasi lagi na natin, mission. Merong piso para sa mission ko. Piso lang pala eh. Meron ako 5 piso dito. Lagay ko para 5 piso sa mission. But now, the reality of mission sets in. Ito pala yun. Eh, kasi noon na lang yung binibigay nating piso sa mission. 5 piso para sa mission. Try to imagine. It would reach those 3 billion people. Okay. So, ito yung prayer ho natin ano mangyari sa bawat isa. That we will grow as disciples of Jesus and also as disciple makers. Okay, balik ako doon sa balik natin Ate Rhea doon sa kanina. 3 bagay yung nandito na highlight ko. Balik doon sa unang slide. Yung bago ito, yung Matthew chapter 28. Yan. Okay. We have 3 tasks here. Nilagyan ko ng kulay yellow. Sa verse 19, number 1, ano yung kulay yellow na word? Puntahan ninyo sila. Okay, go there. Number 1, puntahan ninyo sila. Pupuntahan natin sila. Itong nakasanayan kasi natin, baliktad no? Pagdating sa usapin ng Kristyanismo, pagpunta sa church, punta ka sa church. Ganun, no? Sama ka sa akin sa church. No, pupunta tayo sa church. Parang baliktad. Ang sabi ni Lord, number 1, puntahan nyo sila. Itong si Constantine kasi, gustong kontrolin ng Kristyanismo, na wala yung small groups noon ng mga alagad. Ang ginawa, nagtayo ng building, sige, lahat kayo punta dito. Parang baliktad ata, no? Baliktad doon sa original na utos ni Jesus. At since nakasanayan natin na papuntahin natin sila sa church para maging disciple at dito sila matuto kapag dinala sa church. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, baliktad yun baliktad. Dadali natin ang church sa kanila. Mamaya pag-uwian natin, ito yung dapat nasa isipan natin, puntahan sila. So ilan lang tayo na narito ngayong umaga? Yung may 100 ba tayo na narito? Pupuntahan natin sila. Kasi kung sila lahat pupunta dito, nakatayo na tayong lahat, hindi tayo kasya. No? Kaya tayo ang pupunta sa kanila. Ipapakita natin sa mga tao sa labas ang pagiging disciple ni Jesus. Gumawa ng mabuti sa mga tao sa labas at i-share ang gospel sa kanila. Then, kung sila ay makinig at mag-respond na doon sinasabi natin, ano sunod? Kasi although hindi ko nun sinasabi na baka sa 1 linggo naman hindi na kayo mag-imbita. Uy, wag na raw tayo pumunta sa church. No, tayo raw, wag ka na sumama. Okay lang, mas ganda nga. Isama nyo sila dito, yakagin nyo. Pero, mainly, ang task natin, puntahan sila. Ikalawa, ano sabi doon? Bautismuhan. Una, puntahan. Pangalawa, bautismuhan ninyo sila. Kasama siyempre dito yung tinatawag natin baptismal sa tubig. Yung ginagawa natin noong nakaraan, yung lalagyan, isa symbol. Ito ay, ang tawag doon, ito ay, anong termino natin? Kasama yung communion, ano tawag doon? Basta yun. Basta isa yun sa mga sa mga doctrines na meron tayo. Pinapractice natin yung Kristyanismo. Yung baptism of the water. Okay, puntahan sila. Noong nakaraan, Ate Grace, ilan yung binaptize noong nakaraan? 10. We have 10 people that were baptized last time. And the next month, si Pastor Larry, alam ko, magkoconduct na naman ng baptismal class for the next batch. So, by batch 10, sa susunod na batch 15, susunod na batch 10, tapos susunod 20. Try to imagine, dapat puno na tayo, di ba? Naisip niyo yun? Nung panahon pa ng bata ko, hanggang ngayon, dami ng binaptismuhan sa church. At dami nga humihingi ng baptismal certificate sa church Pero tanong, asan niyo ba binaptize? Sapat lang ba na binaptize lang? Nasaan sila? Yung 10, hindi ko alam kung nandito yung present yung 10. Diba?
Ayun, may nagtaas sa kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat. O, di ba? O, out of 10, praise God, nandito kayo. Pero yung mga dati pa, nasaan? Sapat na ba yung binaptize lang yun? Dapat ay nakikita natin na ang patuloy na paglapit ng tao sa Diyos. Ibig sabihin ito, mas magkaroon sila ng mas malapit na kaugnayan sa Diyos Ama. Mas malapit sila ng may malapit na kaugnayan sa ating Panginoong Yesus bilang anak at malapit na kaugnayan sa banal na Espiritu. That these people need to worship and learn to worship God, sabi doon, in spirit and in truth. At makasama din sa church. Tayo, no, bilang pamilya ng Diyos through our small groups. Kaya nga, we are always encouraging you to please join our small groups. Kung wala pa kayong small groups na kanakabilangan, napakahalaga ho na meron kayong grupo. Kasi mamaya makikita natin gaano kahalaga ang small groups sa atin sa church. And lastly, sabi doon, puntahan, bautismuhan, ano last? Turuan. Turuan. Kaya first, pagtituro ako, yes. Turuan nyo silang ano? Turuan nyo sila ng lahat ng utos ko? Hindi. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Minsan, masyadong nakoconcentrate ang church sa pagtuturo ng lahat ng utos ni Jesus. Pero hindi. Ang sabi ni Jesus, ang ituro mo, hindi yung utos ko. Ituro mo kung paano sila susunod sa utos ko. Hindi lang sa Bible or aralin sa Biblia, aaten tayo para makinig ng sermon. Kundi suturuan na silang maging disipulo or meaning tagasunod ni Jesus. Lahat ng utos ni Jesus. Ang dami nun, no? Imagine mo, tuturo pala natin to sa kanila. Kaya, paglalaan mo talaga ng panahon itong mga taong ito para maging disciple at tagasunod din sila kagaya mo. Hindi lang po yung pastor ang mangungulit sa inyo. Tayo din, sa sarili natin. Sabi nito, we on ourselves will make the greatest decision in our life. If you choose to follow Christ and His words, kailangan ito ang task na meron tayo. Kung nahirapan ho kayo sumunod sa umagang ito, ulitin ko, I invite you to join small groups para so that you can walk and grow with others. And someday, magte-train ka naman sa iba para maging tagasunod din ni Jesus. Naintindihan po? Maliwanag? Ayan ha, maliwanag pa sa sikat ng araw at buwan ha. Ayan, ang ating task na meron tayo. Okay, so, ang tanong, bakit may misyon? Ayan, bakit may misyon? The mission is totoong nangyari. Yung commission is historically nakasulat sa Biblia. Kung tayo ay naniniwala sa mabuting balita at nakikita natin yung ibang tao na naririnig na hindi nakakarinig ng mabuting balita, alam natin patungo sa kapahamakan yan. Alam natin patungo sa kawalan yan. Pagkatapos ng buhay sa mundong ito, kawawa naman sila. Kung tatanungin tayo, naniniwala ho ba tayo na mabuti nga ba ang mabuting balita? Ayan, 3 na lang ang naniniwala. Diba? Ang title ng mga Bible na hawak natin, Ang Mabuting Balita. Naniniwala ho ba kayo na mabuti nga yan? Amen. So kung naniniwala tayo na mabuti ang balita, bakit nahihiya ka ikwento sa iba yung mabuting balita? Pagka artista at kapitbahay ang pinag-usapan, game na game tayo. No? Pero pag mabuting balita ang pinag-usapan, minsan, sobrang busy na tayo. No? Ito yun eh. Kahit hindi sila maniwala. Kahit hindi sila maniwala sa'yo, pero ikaw, deep inside, alam mo na makabubuti sa kanila itong mabuting balitang ito. Tanong, mga kapatid, matitiis po ba na hindi mo man lang i-share sa kanila yung mabuting balita? Ito yung nakakalungkot. Minsan tayo na naturingang Kristiyano, alam ang mabuting balita, meron ng Jesus sa buhay. Pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Ayan, sure na sure ako. Paano yung iba? Paano yung best friend mo? Paano yung nanay mo? Paano yung tropa mo? Maghihiwalay kayo na landas pagdating ng araw. Minsan, dahil pa tayo nung ibang paniniwala
Siguro, minsan nakukulitan kayo pag may kumakatok sa bahay nyo na naka-long sleeve at saka naka-kurbata. Tama? Gandang araw po. Saglit lang po, tay. Saglit lang po, ate. Meron lang po kaming ibabahagi sa inyo. Minsan, pag ako nakakaranig, sinasara ko dahan-dahan yung bintana eh. Tapos tatay ko, pang, tago, tago! Eh, naalala ko yung lolo ko dati. Yung lolo bebe ko dati. Talagang inaantay niya yung mga yun eh. Makikipag-debate siya eh. No? Debate ang hanap ng lolo ko dati. Pero, tingnan mo itong mga taong ito. Diba? Pag-aralan natin, hindi nga sila naniniwalang si Jesus ay Diyos eh. And yet, they have the passion na ikalat yung paniniwala nila. Eh, paano naman yung mga Christian? No, nasaan? Ayun, naglalaba. Doon. Saan? Kakatok, may time po kayo. Saglit lang po. Saglit, nanonood ng TV. Ganon, di ba? Doon na pupunta eh. Sabi ko, ito mga taong ito, kahit pagtabuyan mo o kahit taguan mo, babalik at babalik pa rin sa gate nyo. Bakit? Naniniwala sila. Yun ang tama eh. Pero tayong mga Kristiyano, sabi ko nga, mas alam nyo yung tama, alam nyo yung mabuti. No? Pero bakit tibong kahit mapahiya ka or busy ka, dapat the gospel is worth sharing pa rin. Amen po ba yun? Okay lang mapahiya ako, okay lang i-reject nila ako, basta sinabi ko sa iyo ang mabuting balita. It's all about the Lord. It's all about Jesus. Hindi naman to kasi kwento patungkol sa iyo eh, or sa gawa natin. Kundi, ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo? Hindi tungkol sa pagsunod, kundi si Jesus na dapat nating sundin. Okay? Hindi ito tungkol sa church natin. I-share mo, hindi yung church. I-share mo si Jesus as the head of the church. Hindi ito tungkol sa posisyon, kundi si Jesus bilang hari ng hari, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sabi dito, in being God's disciple makers and His disciples, we confess that Jesus Christ is Lord. Sabi ng Philippians 2:11, at para sa ikalaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat, take note, itong target, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. That the world, that people will declare that Jesus Christ is the Lord. Hindi lang ito sa pamamagitan ng labi natin, sa mga kinakanta lang natin, kundi sa pamamagitan din ng ating mga gawa. Sa pamamagitan ng ating mga buhay na nakasentro kay Jesus at sa lahat ng bahagi ng buhay natin, kinikilala nating hari si Jesus sa ating buhay. Ngayon, kung kanina sabi ko, ito is a missional gospel. Ngayon, bakit may mission? Number 2, sabi ito, because our God is a missional God. Ang Diyos mismo ang nagpakita sa atin ng pattern ng missions na tinatawag. Kanino nga ba galing yung task? Sa direktoryo ba? Or kay Pastor Larry ba? Or sa inyong mga small group leaders? No. It came from Jesus Himself. Matthew chapter 28, yung binasa natin kanina. Kay Jesus mismo galing yon. Sabi ni Jesus sa mga disipulo, after na magpakita siya sa kanila, ay ito. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. We have to understand from this verse na ang Diyos Ama may misyon. Ay yung mission ng Diyos Ama. Ibalik ang tao sa pagmamahal sa Diyos. So how would God the Father do it? Through Jesus, ipadala dito sa mundo para mamatay, para sa kasalanan ng tao. So, kung nakita niyo yung pattern Diyos Ama, tapos si Jesus, kailangan siyang isinugo para maligtas ang tao. And then, ano ang task na meron si Jesus? Kung ito yung mission, ibalik ang tao sa Diyos eh. At ganyan din naman, sabi doon, mula kay Jesus, sinusugo ko din naman kayo. Ano ang sabi ni Jesus? For the Son of Man came to seek and save the lost. Sinabi niya kay nung si Zaccheo ay nakatagpo niya. Pangiligtas at hanapin ang mga nanliligaw. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus, niligtas niya ang mga taong nanliligaw. So isinugo ng Ama at ang anak at ang anak, isinugo ang Espiritu. In the book of John, chapter 20, verse 21 to 22, then Jesus said to them again, peace
be unto you. As my Father had sent me, even so I send you. And we had sent this, He breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. At ito, sabi noon, ito ang papadala ko siya sa ibang mga salin, makikita ho natin na ito yung pinangako ni Jesus bago siya namatay. Sabi niya, pag alis ko, may papalit sa akin. Ipapadala ko ang banal na Espiritu. And it happened sa araw ng Pentecostes. Kung natatandaan niyo yung aklat ng Acts, chapter 2. So, ito history. Ito yung unang church, no, nagtipon sila, napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang magsalita ng ganoon. Nakita ho ninyo? Diyos Ama, Diyos Anak, and then the Holy Spirit, and then to all the people during that time. Hindi nga sila marunong mag-preach yung mga tao. But it is God, the Holy Spirit, who taught them how to preach. And hindi naman sila basta nag-preach. They preach with power at maraming mga tao ang nakakilala sa Panginoon through the lives ng mga alagad. Ang tanong, mga kapatid, ngayong umaga, ano mission mo sa buhay? Yan. Sa buhay na ito, ano mission mo? O baka iba naman ang tanong natin, ano ambisyon mo sa buhay? Mission o ambisyon? Yan. Kasi kung ano yung kumukontrol sa oras mo, sa lakas mo, pinagpaguran mo para ma-achieve, yung ambisyon ang tawag doon. Pag yung ambisyon mo ay hindi pareho sa misyon ng Diyos na siyang pinag-aaral natin yung umaga, na ibalik o ilapit ang tao sa Kanya, masakit masabihin, ang puso mo malayo sa puso ng Diyos. Maybe that's why you don't have passion for these people. That we may have the heart of God. Dapat nakatono ang puso natin sa puso ng Diyos. Ang misyon ng Diyos, ang siya ring misyon ng church natin. At bawat small group na kinabibilangan ninyo, yun ang dapat na target natin. Kung ang misyon mo sa buhay hindi nakaayos sa misyon ng pag-aakay ng tao para maging tagasunod si Jesus, ang puso mo, sabi ko kanina, hindi nakaayon sa puso ng Diyos. Then, ito yung sabi ko kanina, no, sa task ng Lord, sa Gawa, chapter 1, verse 8. Then, sabi rito, 2 Corinthians chapter 5, 19 to 20, God has committed to us the message of reconciliation. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang mensahe ng pakikipagkasundo. We are therefore Christ's ambassadors. Tingnan nyo ha, ambassador ka. Ando na si Jesus sa langit. Bilang katawan ni Kristo, tayong katawan na naiwan dito sa lupa. As through God's word, we're making His appeal through us. As though God were making His appeal to us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ito yung task na meron tayo. Sabi niya, kasi tayo naiwan dito sa mundo. Ito yung magiging trabaho na meron tayo. So lastly, ang tanong, paano tayong mission? We would be going to the mission as a missional family. Yan. As a missional family. Ano yung sabihin nito Kuya First? Ito, babalik na naman ako, sabi ko kanina. We encourage you to be part of small group. Maliliit na pamilya ang small groups. Kasi nga, pag pamilya, we should be working as one. Pwede ho bang kanya-kanya? Pwede siguro, pero mas marami mararating pag marami. Ang mission natin lahat, tulong-tulong tayo. We are servants. Naglilingkod tayo para tugunan ang pangangailangan ng mga tao. We are also on ourselves are missionaries. Pinupuntahan natin sila kung saan sila naroon. We are a family of servants. We are a family of missionaries. Kaya sama-sama natin lahat ito gagawin. Ang sabi ng iba, hindi ko naman kaya kung yun ang ginagawa nila pastor, nila Kuya Christian, parang hindi ko kaya yung Kuya Perds medyo kulang po ako. Yung kaklase ko kasi, gusto ko sana ring masyara ng gospel. Yung kontrabaho, pero hindi ko kaya Mahihain pa ako. Alam nyo, bakit hindi nyo nasabing hindi nyo kaya? Kasi nga, hindi kayo sumasama sa iba para matrain tayo.
Ba't ka nahihirapan ma-involve? Kasi sinasabi mong hindi mo kaya at kung minsan, ayaw mo namang sumama. Hindi ka kasi nagpapatrain. In the small group, we do the trainings. Kapag ikaw ay hindi umattend, natural, hindi ka matututo. Hindi ka matututong mag-share. Hindi ka matutong mag-observe kung paano ang ginagawa nila. As a church, dapat tulong-tulong tayo. Amen po ba ron? Kaya po ba natin yon? Tulong-tulong tayo lahat. Amen? Amen. May pag-pray natin. Kung sino yung gusto nyong i-lead ng Lord sa inyo, kapitbahay mo, kaaway mo, kaskwela mo, kapamilya mo. Nung araw, naririnig ko sa nanay ko Siguro, familiar kayo sa ginagawa ng nanay ko dito nung araw. Lagi nang pag-uwi sa bahay sa hapon, minsan pagod na. Sabi sa wala man lang sumama sa akin sa bagong puok. O dun sa dagat, kila Aling Sabel. O dun sa may sementeryo, hinabol pa kami ng aso ni Nanay Rosie. Sabi ko, pambira naman ako. Dami-dami namin sa church walang pumunta sa mga ganung lugar. No, sabi ni nanay ko, hindi ko malimutan yung termino niya. Sabi niya, iilan lang sa church ang nag-work na lumalabas. Pero ang dami natin sa church. Diba? Pero praise God, recently natutuwa ako. Kasi dati, ang idea ko ng mga outreach sa small groups, pangkabataan Pero nung nagpunta ako sa Calle Marino, nagulat ako. Si Ate Linda, naandun, nagtuturo sa bata. O, diba? Nakita ko yung mga kananayan natin na nagtuturo sa outreach. Dati kasi, alam ko, pangkabataan lang yan Si Ate Linda, tapang-tapang, tumatawid yan doon sa tulay. Diba? Sabi ko, pag nalaglag ka dito, huli ka. Diba? Gulat ako sa totoo, hindi ko in-expect yun. Pero tuwa ako. Bakit? Kasi sabi ko, sa wakas ako, yung mga nanay namin, they go out on those mission outreaches ng church. Hindi lang ito sa kanila, para sa bawat isa sa atin. Ang tao ko kasi mahirapan pumasok sa church. Sa totoo lang, imagine mo, first time mo isasama sa church, papasok dito, ano gagawin? Sabi naman, ng presider, tumayo po tayong lahat, kakanta, papalakpak. Hindi pa nga nakasama yan Tapos syempre, alanganin po pumalakpak yan, ganyan, nakikiramdam yan. Ano ba ginagawa dito sa loob ng simbahan? Ganyan. Nung isang tao dati, isang kasama ko dati, niiyakin ko sa church, ang sabi niya, Sir, para ako pumasok sa hotel, parang banal na banal lahat ng mga tao, piling na piling ko, Sir, para ako makasalanan, Sir. Sabi ko, pare-pareho lang tayo makasalanan. Sabi ko, gano'n sa kanya. Iba kasi thinking nila No? Kaya nga sabi doon, punta tayo sa kanila. Kaya, ito yung sabi ni Paul, nung kanyang tinutukoy sa kanyang mga sulat. So, pag-pray po natin, like I said kanina, pag-pray po natin at makapag-handle tayo sa mga ganong bagay natin. Meron tayong mga tatay na ngayon ay tinetrain at meron tayong mga kasamahan sa church na dati ninenervyos yan Tawagin mo mag-pray dito sa unahan, paghawakin mo ng Bible, pansan, babasahin pa lang yung teksto, nakikita mo, tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi pa tumitingin. Pero ngayon, nakikita ko, nag-exhort na sa prayer meeting. O, diba? Nag-i-improve. Yun ang ibig sabihin nate-train. Why? Because you have a heart that is willing to be trained. Yung dating mga ninervyos sa devotion, ngayon, meron na sila. It's not your skills, but it is your heart. Kung paano ginawa ni Jesus ang mission, ganon din natin po dapat gawin. Ngayon, paano ko gagawin ito? Paano, madali ko ba itong magagawa sa aking buhay? Dito ako magtatapos. Sabi ni, medyo mahaba lang. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 9:19-23. For though I am free from all, I have made myself a servant to all. Bagamat ako'y malaya, sabi niya, ginawa kong sarili ko na alipin ng lahat. Si Pablo Pablo, attorney ito. Attorney si Pablo. Para that I might win more of them. Kung kinakailangan ko lumabel sa kanila, lelebel ako. Bakit? Sabi niya, sa mga Hudyo, kailangan maging Hudyo ako para maabot ko sila kay Jesus. To those under the law, I became as one under the law. Pag ang kausap ni Paul ay mga may alam sa kautusan, sunasabayan niya yung mga tao ngayon. That I might win those under the law.
To those outside the law, I became as one outside the law. Hindi naman siya yung pasaway. No? Pero sabi niya, sinasabayan ko rin itong mga taong ito. Bakit? That I might win those outside the law. To the weak, I became weak. That I may win the weak. So mga may sakit, mamahina, naging mahina rin ako para ma-reach out ko sila. I have become all things to all people, that all means I might save some. Tanong, do we have the heart na willing bumaba para maabot ang iba? Handa ho ba kayo na bumaba, no, para maabot ang iba or makalevel natin yung iba? Naalala ko, at dito ako magtatapos, nung ako kabataan, binitbit kami ng, nakwento ko na to dati, binitbit kami ng Pastor Roel sa, ano lugar yan? Sa Imateo, sa may Bagong Pook. Nung narinig ko yung terminong Bagong Pook, kinabahan ho ako Tsaka si Kuya Kirby, si Pastor Larry, dami-dami naman pagsasabihan, paputahan sa Cavite City, bakit dyan pa sa Bagong Pook? Sabi ko kay Pastor Roel, sige, sabi ni Pastor Roel sa amin, sakay, ikaw presidente ng kabataan, ikaw diakono, sakay. Sakay daw. Sabi ng pastor, sakay. Sakay naman kami. Punta kami doon. Hinanap namin yung pangalan nitong mga kabataan na to. Sino si Leia? Sino si Brian? Sino si Brian? So, magpakita namin. Alam niyo yung lugar? Sa harapan pa lang. May nagtotomaan dito, 3. Doon, may naghahabulan ng sabunutan. 3 kabataan. Talagang hinahantay na. Murahan talaga. Tapos sabi ko, nasa pinto, nasa main road ka pa lang Ito ba yung papasukin namin? Doon may naglalasing, may nagbibilyar. Pagdating pala sa may dulo ng barangay, may bumabatak pala. Nalaman namin. Sabi ko, kaya uwi na tayo. Ayoko dito. Sabi ko, sanay ako sa mga taga-church Mababait, dalin sa church. Punta tayo sa Alpha. Dalin ng mga estudyante sa Alpha. Pero hindi. Sabi ng Pastor Roel, hindi, punta tayo dito. So pumunta nga ako kami. Gulat ako sa Pastor Roel, nakibilyar. Kabilyar din. Siya pa nagbayad, Siya panalo, siya pa nagbayad. Mamaya nakaupo. Sabi ko, pastor, nakaupo pa, nagiinuman. Pero hindi naman siya nainom. Upo rin lang. Sabi niya, okay, 3. Puntahin niyo, hanapin niyo iba doon. So, punta naman kami. Hindi ko malilimutan yung termino ng mga kabataan nandun. Alam mo, kuya, sinisindak talaga namin kayo. Tinitingnan lang namin kung tatagal kayo. Kasi, pangatlo na kayo sa grupo ng mga born again na nagpunta dito sa kalye namin. Yung unang 2 grupo, sinindak nitong tropa, natakot kuya, hindi na bumalik. Pero salamat sa Panginoon, sa persistence niyo, nagpatuloy kayo. Yung kalye na yon, pag pinuntahan nyo ngayon, wala na kayo makikita ng mga ganun. Yung ilan sa mga kabataan doon, wala na. Pero may mga kabataan doon ngayon, naglilingkod, active sa ministry. May mga kabataan doon na may mga trabaho na. May mga kabataan doon na maayos ang buhay ngayon. At nabinago ng Diyos ang kanilang buhay. Naisip ko, sabi ko, kung tayo ay hindi nagkaroon ng ganong understanding, how we would win them to Christ? Paano tayo lelebel sa mga tao? Hindi ko sinasabi, baka mamaya pagkatapos, sabi nyo ka first, baka pag-inuman daw ko to, baka pag-inuman din ako dito sa mga pare, alam mo yung salvation, pare. Hindi din ganun. No, kailangan lang, ilalagay natin yung sarili natin sa kalagayan nila. Kanina nga, nagtanong ko kay Kuya Christian kung siguro mga nanay, hindi na makaka-relate. Sa lengguwahe ng kabataan ngayon, kung ano mga termino naririnig ko. Sabi ko, Kuya Christian, ano ba yung Forda? Ito yung Forda. Ano yun? Forda. Ford sasakyan. Di ba? Minsan, kailangan mo intindihin yun Sabi ng mga staff ko sa office, Sir, awit! Anong awit? Anong awit? Alam ko, song. Psalms. Sabi ko, yun ang awit. Di sir, awit. Parang mo, sana all. Churvanes. Ano pa? Churvanes. Mga manarinig ko mga termino ng mga kabataan ngayon Di ba? Kung maintindihan pa kami sa mga pinagsasabi ng mga lengguwahe ng mga kabataan. Sana all. Sana all. Naintindihan natin. Di ba? Anyari. Alam na this. Deserve. Charot. But, as Kuya first, I have to understand this young generation
Sabi ko, Kuya Christian, paano ba tamang gamitin ang salitang for the? Kasi baka may makausap akong kabataan, share ko ng gospel eh. Sabi ni Kuya Christian, hindi kuya, basta mas mukhang walang kwenta, walang sense yung sinasabi mo, maintindihan niya ng kabataan. Ay, ganun baka ako yun. Yung pala yun. No, tinanong ko sa presidente ng youth natin eh. So, kasi baka mamaya, pagka kabataan ang kausap ko, hindi pwede ang approach ko dito, yung approach na naintindihan ko. Pag ang kausap mo, professional, syempre lalagay ka sa kanila. Na tipong ganun ang kalagayan. Pang kasama mo, naando ka sa lugar na medyo ang mga tao ay hindi ganon pinadad na kagaya mo, hindi pwedeng papunta tayo doon na naka-gown tayo at tayo ay naka-todo makeup na mukha kang diwata na biglang dumating sa barangay nila. Hindi pwedeng ganon. Diba? Kailangan kung ano yung lalagay mo rin na sarili mo to. Why? Because we need to reach these people for Jesus. We have to reflect the heart of Jesus para maunawaan at maramdaman nila ang pagmamahal ni Jesus. Babalik uli ako sa ating slide kanina. At nawa, ito ang magtulak sa atin ngayong umaga. Lahat tayo bahagi ng misyon. Ordinaryo kang nanay, estudyante, tatay, o anuman yung kalagayan, ordinary tayo, what we have an extraordinary God. Ang pagtulong sa tao na makasunod kay Jesus. Hanggat meron pang bilyong-bilyon tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita, kapatid, may misyon ka. Pakisabi sa katabi, kapatid, may misyon ka. Maaring kapitbahay nyo, yung kabarangay ninyo. Tandaan natin, at sana, pag uwi natin mamaya, ilapit nyo sa Panginoon ang puso't kaluluwa nitong araw-araw na pumupunta sa impyerno dahil hindi sila nakarinig kay Jesus. Tayo manalangin. Lord, we thank you so much for the privilege of your calling. Salamat, Lord, kasi binigyan mo kami ng tagubilin. Binigyan mo kami ng task. Binigyan mo kami, Panginoon, ng responsibility to reach out to people, to preach the good news. We are called as your ambassadors, Panginoon. Pero Lord, sa umagang ito, patawad kung naging mabagal or patawad kung naging hindi namin ito nabigyan ng importansya sa aming buhay bilang mga Kristiyano, bilang iyong iglesia. Panginoon, sa umagang ito, buhayin mo pa, Panginoon, pag-alabin mo ang desire sa aming mga puso na abutin ang mga tao, Panginoon, para po sa inyo. That we would use everything that you have given us to reach out of those people na nangangailangan sa inyo. Maaaring mga tao, Panginoon, na kaibigan namin sa Facebook, mga tao, Panginoon, na kasama namin sa araw-araw, mga tao, Panginoon, na maaaring nangangailangan sa inyo. Give us, Lord, the strength and the power to reach out to these people. And most of all, Panginoon, ikaw ang maitaas sa buhay na bawat sa amin. Mataas ka sa buhay ng bayang ito, Panginoon. Gamitin mo, Lord, ang lahat ng resources na meron kami para ang mga tao ay maabot po namin para po sa inyo. And we look forward that your name will be preached, your name will be glorified, and your love, Panginoon, will be taught sa lahat ng mga tao, Panginoon. Salamat for this opportunity that you have given us at nagtitiwala kami na pagsama mo until the end of time. Sa iyo lahat ng papurit pagsamba, ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen, Amen. Dakilang Diyos na aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na kami po ay iyong kinatagpo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po dahil patuloy mo po kaming hinahamon na makabahagi, Panginoon, sa iyong misyon, hindi lang sa lugar na ito na aming tinitiran dito sa Cavite City, maging sa iba pang mga lugar na aming pong napupuntahan. Ganon din, Panginoon, ay kami ay magkaloob upang matulungan din po namin yung aming pong mga missionary na talagang nagtsatsaga at nagpapatuloy na ihayag ang iyong mga salita. Salamat po sa iyong kabutihan mo, sa aming katayuan na kami ay makasalanan. Inabot mo po kami sa pamamagitan ng
mga taong ginamit mo upang makilala ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalayan po namin sa bawat isa na iyong mga anak, patuloy mo po kaming palaguin sa aming pananampalataya upang patuloy naming maunawaan ang iyong dakilang layunin mo, Panginoon, sa aming buhay. Dalayan po namin sa buong isang linggo na aming tatahakin, patuloy mo po kaming samahan. Bigyan po ng karunungan sa mga bagay na aming pong pinagdidesisyonan at mga bagay na ginagawa po namin sa aming trabaho, sa aming family, at sa aming pong mga ministry. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, patuloy na ikaw po, Panginoon, ang kinikilala naming Diyos ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po at magkamayan po tayo sa isa't isa.